Hindi ko po ma-open, ayaw mag-church, ano naging problema, buti naayos ng pamangkin ko. Yan, meron namang alternatibo yung laptop, kaya lang po inaayos na din naman yung cellphone. Yan po rin po ating Panginoon. Tayo po ngayon ay almost natatapos na uli ang aklat ng Roma. Nasa chapter 15 na po tayo at hanggang chapter 16 lang po ang Roma. At ayan, tayo po ay atin pong pagnilayan ang ito pong sinasabi po ni Pablo sa Kabanata 15. Sabi nga po dito ay sa mga sumusunod, kaunti lang po ito, 6 verses. Ang sabi po dito, dapat pagtiisan nating malalakas ang mahihina sa pananampalataya at huwag ang sariling kasiyahan lamang isipin. Bigyan natin ng kasiyahan ng ating kapwa kung iabubuti niya upang lumakas ang kanyang pananampalataya. Si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan, kundi ayon sinasusulat, sa pag-alipusta nila sa iyo, ako ang inaalipusta. Ano mang nasa kasulatan noong pang-una ay nakasulat sa ikatututo natin sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Loobin nawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Sa gayon, sama-sama kayong magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po ang ating Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Ang malaming nasa langit, muli ang pagpupurit ko sa salamat sa panibago na kung saan ay sa aming pagninilay na yung mga salita o Diyos sa oras sandaling ito ng katahimikan ng umaga, Panginoon, ay andun nga po o Diyos na patuloy na kami samahan ng iyong Santong Espiritu, Holy Spirit. Alam ko anyang kapulagi. Tuloy na ikaw po Diyos nagbibigay sa amin ng kalakasan, ng katatagan, ng karunungan at ng kalaman. Salamat Holy Spirit that you are always with us, to teach us, to guide us, to be with us because you are always in our presence, O God. Sa ngalan po na Panginoong Jesus, we humbly bow before you, O Father God. Ang limang hadlang na kung saan nakikita mo sa aming mga puso, gaya ng aming pong panalangin, ay patuloy nga po kami nagpapalinis, nagpapadalisay, nagpapasalamin ng aming laman ng aming puso at isipan. Bilang mga kababaihang iyong tinawag mula sa karamihan, Panginoon, kami nga po, O Diyos, ay patuloy na linisin mo habang kami nag-aaral ng iyong mga salita. Dalisayin, ugas at linisin lahat ng aming kataasan, lahat ng aming karumihan, lahat ng aming mga bagay na nakita mo na hindi nakakalugod sa iyo. Lahat ng ito nilalagay namin sa iyong panan, O Lord Jesus, upang ikaw lang po ang maglinis, pagdalisay through your power and through the blood of Jesus, O God. Salamat po, God. Manahan ka, Panginoon, sa pag-aaral namin ito, God. Ikaw nga po lang po ang aming mapapapuri at madakila. Sa ngalan po natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. Ayan. Puri po ating Panginoon. Bigyang kasiyahan ang kapwa, huwag ang sarili. Ano po? Di malinaw pinagsinasabi ni Pablo, kanyang sulat na ito na andun nga po na bilang isang mga anak at tinawag na kung saan ating Panginoon sa panahon na kung saan tayo binibigyan ng mga kalakasan, ano po, spiritually strong, ano po. Sabi nga po kasi ni Zechariah, not by might, but power, but through the power of the Holy Spirit. Yung kalakasan ngayon ibinibigay ng ating Panginoong Holy Spirit. Ano? Kaya nga sabi ay pagtiisan yung malalakas. Nang malalakas, yung mahina sa pananampalataya. Huwag ang sariling kasiyahan lamang isipin po. Kaya nga po ito po dapat andun nga po yung ating nakikita po natin kung gaano po natin pinalalakas ang ating mga sarili ay yung mga nag-uumpisa po nag-aaral ng salita ng ating Panginoon at nakakakilala sa Kanya. Sabi nga po na dito ay huwag daw bigyan ng kasiyahan bigyan natin ng kasiyahan ng ating kapwa kung ibabubuti niya upang lumakas ang kanyang pananampalataya. Ano po? So yun po bagang ma-encourage po natin at hindi tayong katisuran ng ating mga tinuturuan, ng ating napagbabahaginan. Ano po? Kaya ng ginawa ng ating Panginoong Jesus na hindi siya naghagad ng niyang sariling kapakan lamang, kundi yun nga po, sabi nga po ay, ngayon po ito sa aking pagninilay, ay dito ko po nakita yung salitang ito na minsan ay, o madalas kong naririnig sa kanyang tinig, yung still voice, ano, na kung sa isa pag-alipusta nila sa iyo, ako ay naalipusta. Dahil tayo nga po minsan nakakarinig na kung saan ay tayo ay
tunay na parang nilalait, pinagtatawanan. At dito po naunawa ko, Lord, ito nga po pala talaga yung nakasulat din sa iba na nakasulatan. Kasi minsan at matalas ko marinig na sana mo tinig ng ating Panginoon, anak, magpatuloy ka lang. Dahil hindi ikaw ang nilalait, kundi ako Diyos. At ito pala andito na kung sa isa ating pagninilay ay nakatala din pala. So, ibig sabihin may confirmation, confirmation sa ating pong banal na salita na ating Panginoon. At ito po, ang tunay na kung saan ay base natin, basihan natin itong aklat na ito. Ano po? Sabi nga po dito ay, if we merely set out to please our neighbor, we will be people pleaser. So, wag po na tayo na kung saan ay hangad natin na tayo ay mahangad natin na kung saan ay yung sarili natin ang ating binibigyan ng kasiyahan o kumbaga nagiging proud tayo. Bigyan natin ng kasiyahan ng ating kapwa kung ikabubuti niya upang lumakas sa kanyang pananampalataya. Sabi nga po dito ay ayaw ni Pablo sa pagsulat na ito ni Pablo ay talagang sinabi niya na kung saan ay huwag tayong people pleaser. Sinabi po niya sa Galatia 1:10, sabi nga po niya dito sa unang Galatia chapter 1 verse 10, sabi niya, ngayon ay nangahulugan bang hinahangat ko yung puri ng tao? Hindi. Ang papuri ng Diyos ang hinahangat ko. Sinisikap ko bang magbigay ng lugod sa tao? Kung iyon lamang ang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Dapat alalahanin po natin mga kapatid na tayo alipin, servant of God. At ano ba yung mga katangian ng Kristo? Di ba siya nagpakababa mula sa kanyang kalangitan ay siya bumaba sa lupa at sa kanyang pagiging tao. Hindi malang, kumbaga, hindi niya hinangad na siya maplis ng tao. Kundi ang gusto niya at hangad ay yung mapigyan ng kaluguran lang ang ating Ama. At yun ang set of example na kung saan gusto natin, na kung saan ay magawa din po at magawa natin bilang mga tinawag ng ating Panginoon. Sabi nga, but we are to set aside willingness and self-pleasing action for the sake of building others up for good. Sabi nga po dito, alisin daw po natin yung kumbaga self-pleasing action natin, yung sarili nating hangarin. Bilang isang Kristiyano, ay ang conviction po sa atin ay huwag tayo maging disguise o maging saan ay parang sabihin natin sa worldly world ngayon ay yung salitang mundo ay yung maging plastic. Kasi kumbaga huwag natin i-disguise ang ating mga sarili na kung saan ay ang gusto lang natin ay ang maplis ang ating kapwa, lalo na po yung mga bagong mananampalataya. Huwag po tayo na kung saan ay para paalala dito, huwag tayo maging kung saan ay gusto natin maplis lang ang sarili natin. Huwag po, yun pag pinaalala ito dito ni Pablo, at po, kapag kumbaga pinakikita rito na maging mababa lang tayo. Humble ourselves sa harapan ng tao at sa harapan ng Diyos. Ito po yung parang ipinakikita sa akin na gawin natin bilang isang mga tinawag ng ating Panginoon. Kumbaga, huwag tayong maging well-pleaser. Yung kumbaga, gusto natin tayo matanyag ang ating mga sarili. Dahil hindi po ganun naging halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Sabi po dito sa verse 4, at anumang nasa kasulatan ng panguna ay nasulat sa ikatututo natin sapagkat lumalakas ang ating loob na nagkakaroon ng kapag-asa kapag binabasa natin ang aral na matatagpuan dito. Totoo naman po, nandun na sa bawat pagninilay natin, meron at merong sinasabi at ibinibigay sa atin ng ating Panginoong karunungan sa ating pagbabasa. At yun po ay in between yung relasyon natin sa ating Panginoon, ikaw at ako na kung saan nagkakaroon na kung saan ay panibagong kaalaman. Sabi nga, itong karunungan ibinibigay ng banal na kasulatan ay nakaka-epekto sa ating attitude towards yung sa kapanahunan at sa darating. Dahil ito po ay pagpapakita na talagang buhay at makapangyarihan na salita ng ating Panginoon. The more we know God, the more na makikilala natin ang ating Panginoon sa pagbabalilay natin ng kanyang salita, ay andun nga po na kung saan ay sabi nga po, yung makakilala natin ating Panginoon noon hanggang sa kasalukuyan at sa hinaharap. Dahil dito po ay merong conviction ng Holy Spirit
The more we know about what God has done in the years past, the greater the confidence we have about what He will do in the days ahead. Sa ano pa yung gagawin niya sa kapanahonan. Kasi sa ating pagninilay, sa mga unang tipan, nakikilala natin siya kung sino ang ating Panginoon. Kung ano yung ginawa niya sa unang tipan, sa mga nakaraang panahon, ay mas dakila yung ating pagtitiwala sa ngayon. Kung ano yung ginagawa niya sa kapanahonan at sa mga hinaharapan natin. Sabi nga po dito, yung ating pagbabasa ng Biblia, ng kanyang salita, sa araw-araw, diligently, upang magdag pa yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Sabi nga, God is best for us. Yung kalooban ng ating Panginoon ang makikita po natin na kung sa'y gusto niya na maging ganap para sa atin. Sabi po, we should read our Bibles diligently to increase our trust to God's will is best for us. Kung ano yung gusto ng ating Panginoon, yung best, ang pinakamabuti, ayun ang natutuklasan natin na kung saan ay bibigay pahiwatig sa atin ng salita ng ating Panginoon. Ito po yung kung saan ay personally ay tunay nga po na tayo po ay tunay na binibigyan ng ating Panginoon na kung saan ay paghahanda, yung ating puso na kung saan ay pinihahanda talaga at ipiniprepare yung puso natin, babae at lalaki, kababayan at kalalakihan talagang itong pusong ito na kung saan ay binibigyan ng Panginoon ng patuloy na pangunawa at kung sino nga po baga tayo sa kanyang harapan. Last Saturday po, ngayon po ay Monday na dito sa atin. Kumbaga last Saturday meron kaming mga kababaihan ay nagkaroon kami ng gawain na inire-echo yung mga ginawa noong kung saan ay meron po naging seminar ang mga kababaihan sa Baguio last May at ngayon po ay inire-echo ito sa kalahatan. Pili lang po mga pastors' wives ang mga dumalo at mga leader noong last May sa Baguio. 3 days po sila doon. At lahat yung kanilang mga natalakay doon na ibinaba naman po sa kabuuan dito sa aming division. So sa pangkalahatan. At isang napatuon sa akin, ito po ay yung paghahanda sa ating puso bilang isa na kung saan ay tayo po ay mga kababaihan. Sabi nga po, isa sa nakuha ko na gets ko sa akin, sabi nga po, ang puso natin ang source of moral character. Isang bagay na ito yung nasabi nga po kasi na kung saan ay habang tayo nagdinilay, nakikinig ng salita ng Diyos, ito'y nag-i-increase yung ating pagtitiwala at nagtuturo ang ating Panginoon. Isa sa mga notes na nakitan ko ako nga po doon sa mga nagtuwa sa facility nung last Saturday ay, being a woman, our heart is the source of their moral character. The heart is the center of human being. So itong pusong ito, makikita nga po dito sa laman ng puso natin sa pamamagitan ng ating gaya ng ating mga talakay na kung saan anong laman ng ating bibig o ng ating puso ay lumalabas sa ating bibig. Kaya nga po, sabi nga po, itong pusong ito ay na kung saan ay makikita kung ano ang ating mga attitude at character. At yun po ay sa mga pagkakataon na kung saan kusang lumalabas doon. At dito matitris natin tayo kung po bagay tunay na nababago na naboborn again na po talaga yung pusong yan. Kaya nga ang sabi nga po dito ay meron nga pong paalala dito sa atin. Sabi dito po sa aklat ng kawikaan sa Proverbs 4, sabi po dito sa Proverbs 4:23, ang isipan mo'y ingatang mabuti at talagan pagkat iyan ang sinumbukal ng buhay mong tinataglay. So sa puso nating ito ay makikita po natin at yun po ay tunay na lumalabas sa ating mga labi kung ano laman ng ating mga puso. Kaya nga po, yun po ay isang bagay na kung saan ay dapat ibinabantayan natin. Through maintenance guarding our heart. Itong maintenance na ito na tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, ibig sabihin ay nababantayan kung ano laman ng ating puso. Ako dito sa ating pong patuloy na persistent nurturing na yung patuloy nating pag-nurture sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon. Ito'y nababantayan yung puso natin and we become who God designed us to be. At tayo yung nagiging kung ano yung nais na ihubugin sa atin ng ating Panginoon. Ito po yung sinasabi nga po dito na yung pinakikitang sinabi dito na kung saan sinabi nga po dito ni Pablo sa verse 4 na
ang anumang nasa kalusanan po noong pang-una, nasulat sa ikatututo natin, yung tayo po, ayun, yung ating tayo natututo. Nag-akunsay sa ating pag-aaral ng salita niya, ang ating Panginoon ay merong nababago sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Sabi nga po, the more we know about God has done in the years past, the greater the confidence we have about what He will do in the days ahead. So we should read our Bibles diligently to increase our trust in God's at trust that God's will be His best for us. So, ano pa na kala natin sapat na yung ating nauunawaan, yung pala hindi pa at hindi, patuloy na pinai-increase ni Lord ang kaalaman natin mula sa kanyang salita. Dito ako po ay, to be honest, I'm working 25 years, kumbaga yung iba sa ating ibang mga nauna sa atin, may mga 40, 30, pero ako ay 25 years existing, so wala po na ako umuwi mula sa Hong Kong. Ito na po, 25 na kasi nag-istuang kami na kung saan pag-uwi mula sa Hong Kong ay talagang dito nag-umpisa sa pagiging pastor. Yung existing years na yon ay pero sa akong aking susumahin, marami pa po ako na hindi dapat maunawaan. Hindi sapat pa yung 25 years para maunawaan sapat at ganap na makasunod sa utos at atas ng ating Panginoon. Kaya nga po, sabi nga po, totoo po yun. Ating pag-aaral is a lifetime journey. Habang buhay na paglalakbay, yung pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Tapos sabi dito, sa ikatuto, yung mga nasulat ay sa ikatututo natin. Yung parang mga sabi nga po, patuloy po tayong tinuturuan ng banal na salita ng ating Panginoon. Kaya nga po yung persistent nurturing natin, patuloy na pagninilay ng salita, guarding our heart to become who God has designed to be, kung paano tayo gustong ihubugin, i-design ng ating Panginoon. Sinabi nga sa Isaiah, tayo yung putik o luwad na talagang hinuhubog ng ating Panginoon sa nais niyang gawin para sa bawat isa sa atin. Lagi nating alalahanin, sabi nga po ni Isaiah, na tayo putik, na laging gusto tayo hubugin, na sa gustong pamaraan ng ating Panginoon. Kaya tayo naman dapat pahubog. Kung sa akin nga po, kahit nga po mga bata pa, sa aking edad at yun ginamit ng Panginoon sa ganung pagkakataon at may nagrema sa akin sa salita. Tapos ay, Lord, totoo po yun. Hindi ko tinitignan kung anong edad, kundi yung yung mensaheng ibinibigay ng ating Panginoon. Ngayon po, ngayon pong bukas, Tuesday, hanggang Thursday, kami po ay merong Laguna for Jesus, mga pastor ng Laguna, meron po convention narating sa nagagawin sa CCT sa Tagaytay. So ito po isang bagay na kung sa pagdagdag na naman ng kaalaman, yung pagninilay mo ng tatlong araw, bali, 2.5 days na sa presence ni Lord. Lahat po kami mga kapastor. Ito po yearly ginagawa. Last year ay sa Baguio din po kami ginawa, pero ngayon pong year na to ay sa Tagaytay na lang. Kaya ayun po, salamat kay God dahil andun na yung mga ayun po tunay yung pagsama ng Panginoon kung naisod mo talaga siya malagi makasama. Yung po bang imaginin mo na yung buong maghapon tapos hanggang gabi na si Lord lang yung kasama mo dahil makikinig ka sa mga salita na ating Panginoon yung dalawang 2.5 days. Kasi mag-start po kami bukas ng 9 o'clock hanggang 9 o'clock ng gabi. Siyempre, meron naman yung mga may break time, may mga session, at andun po, pero yun in the presence of God. At ito yung isang bagay na kailangan ng mga natin. Kasi nga po, bukod just tayo meron dito paninilay, kami dyan tayo magkakasama. Bukod pa yun talagang nariripil ka. So sa mga schedule na ganito, yun po hindi ko pinalalabas. At si Lord naman po ay napakabuti. Dahil hindi po niya pinababayaan na pag lang sinabi ko, Lord, meron po kaming gawain. Yung po bang kailangan talaga dito ay katapat yung sabi nga po sa Proverbs, hangarin mo ikaw ay magkaroon ng karunungan
kahit gaano pa ito kamahal. Ano po, syempre sa mga ganong activities, meron kang paglalaanan mo financially. Ay sunod po ay talagang napakabuti. Great provider. Timing. Bagamat kami po ay July pa, ay nag-reg na kami. May pre-registration. Nag-pre-reg po kami. Wala kasi para hindi maging abala ang mga facilitator. Ay nagpe-pre-reg na po. Bukas po ang tinakang event, pero last July pa ay pre-reg na po na 2,000, tapos June, bago magkatapusan ng June, nagbigay ka na ng 2,000, and then bago magkatapusan ng July, yung another 2,500. So, ito yung provision ni Lord at nakakatawa dahil nito lang last week ay nagbigay naman ng ng payout ang mga senior. Kasabi ko, Lord, thank you, napakabuti mo. Kasi yun namang allowance naman pagpunta doon, pag-travel, syempre kailangan meron kang pocket money. So, yun po yung lahat ng yun, ipinoprovide ni Lord. Napakabuti. Pagka po talaga tayo po ay nasa ating Panginoon, andun po yung kanyang provision na kung saan ay hindi kanya pinag-iisa, hindi kanya iniiwan. Ayan, may mga naka-schedule po uli kami sa mga activities kasi po ahead of time talaga naka-calendar yun. Sa month of October, meron pa kami namang conference naman yun. Sa aming denomination naman yun. Yung aking atin na sa bukas, ayun po ay pakabuan ng Laguna. Pero ito sa amin, ang conference po namin naman sa October 8 pang sa aming denomination. So ito po yung pag-repeal sa mga pastor para sa ngayon, sa pagbabahagi mo, meron kang laman na kung saan ay kaalaman na ibabahagi sa iyong nasasakupan. Ayan, nagbigay na din po sa amin ng ahead of time by April next year, 2026. Every 2 years kasi nagkakaroon kami ng convention sa aming denomination. Ng Foursquare, na kung saan naman igagawin sa Davao by April. Every 2 years po yun kasi last 2024 ng April, ginawa po yun sa Cebu. Umiikot po yun, Luzon, Visayas at Mindanao. So, ayun po, sa Cebu, sa ngayong next year pa naman, ay sa Davao naman kami. So, ito po yung ginagawa na kung saan ay ng mga pastor para ma-repeal, para kung saan isang part ng nanonurture po tayo. Yung presence mo na kung saan ay yung presence ni Lord na ikaw ay nasa presence ni Lord ng 2 to 3 days hanggang gabi po yun ay isang pribilehyo sa mga lingkod ng Diyos na ikaw po ay nare-repeal. At yung talagang presence lang ni Lord ang iyong nararanasan. At makaka-mimit mo rin yung kapwa manggagawa sa iba't ibang lugar na kung saan ay ito'y kalakasan, may bahagi ng kanilang mga karanasan at ito po yung palakasan na Kaya nga po sabi nga po dito ay lumalakas ang ating loob, nagkakaroon ng pagbasa, ng pag-asa. Ito sabi dito, pag binabasa natin ang aral na natagpuan dito, pero sa ganong fellowship, yun din naman po, iba't ibang karanasan na kung saan bilang mga tinawag ng ating Panginoon at lingkod niya, ito po yung pagpapalakasan na kung saan ay sa bawat isa sa atin, sa bawat isang lingkod ng ating Panginoon. Dito po, sinabi din po dito, sa verse 5 and 7, dito sa verse 5 and 6, loobin naman ng Diyos na nagpapapatatag at nagpapalakas ng loob na mamuhay kayo may pagkakaisa kay Kristo. Sa gayon, sama-sama kayong magpuri sa Diyos at Ama na ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga po dito, to accept Jesus' Lordship in all areas of our life means to share His values and His perspective. Nang tanggapin natin ating Panginoong Jesus bilang Panginoon natin sa lahat ng area ng buhay natin. Ibig sabihin, pinahababahagi natin yung kahalagahan at yung kanyang perspektibo sa buhay po natin. Sabi nga po, just as we take Jesus' view of authority of the Scripture, dahil siya naman po talaga ang laman ng ating salita na ating Panginoon, sila ang sentro sa ating Panginoong Jesus, yung bagang nature of heaven and the resurrection ng ating Panginoon, ay dito natin naunawaan sa atin pong yung pagsasama-samang ganitong tayo ay nagninilay ng salita ng Panginoon, ay dito tayo po ay nagiging matatag. Kung saan na yung pagkakaisa po natin. We don't know each other. But through Christ, sa pagitan ng platform na ito, bagamat physically, hindi tayo lahat ay nagkikita-kita. Ayan, gaya nga po. And the other, buti si Ma'am
si Lina at si Ma'am Annalyn, nagkita-kita na tayo. Ayun, yung dito si Mrs. Beverly na lang, hoping sometimes, someday, somehow tayo magkita-kita. Pero dahil sa ating Panginoong Hesus, tayo po ay nagiging isang pamilya, ano? Na kung saan ipinakikita dito na kung saan ay yung we have to have an attitude to love towards other Christian as well. Ano yung pumahal, yung ating nagkakaroon tayo ng unity sa pamagitan ng Espiritong sumasa atin. Ano, nagkakaroon tayo ng respeto, galang, o yung in needs ng atin ibig ng akaputing kapwa. Nagkakapag-abot tayo kahit hindi natin kilala physically, pero andun nga po dahil sa ating Panginoong Hesus na tayo nananalig sa Kanya, ay andun na nagagawa po natin. Sabi nga, as we grow in faith and come to know Jesus better, we will become more capable of maintaining this attitude of loving unity through each day. Ano po, yung ating pagmamahalan sa bawat isa, respeto at paggalang. Ano po, Christ attitude ay andun nga po na may maintain at itinuturo sa atin. Bagamat minsan sumasablay pa rin, pero andyan pa rin ang Holy Spirit para tayo ay hubugin, ayusin yung ating mga character and attitude. Ano po? Kasi nga po, yun ang nais ng ating Panginoon sa atin, na tayo hubugin sa ating mga karakter ayon sa kanyang wangis, di po baga sabi nga po, ayon sa kanyang naisin sa atin na tayo ay maging kagaya ng ating Panginoon. Ano? Loobin nawa ng Diyos na magtapatatag at nagpapalakas na loob na muhay kayo may pagkakaisa kay Kristo. Sa gayon ay sama-sama kayong magpuri sa ating Diyos at Ama ating Kapanginoong Jesucristo. Ito, sama-sama tayong sumasamba, pinupuri siya, dinadakila siya. Kaya nga po, mahalaga po sa atin na kung saan ay yung ating attitude and maintaining attitude and character na ating Panginoong Jesus ay andun nga po throughout sa bawat araw ay magampanan po natin. Sabi nga po, yung character and attitude na yun ng ating Panginoon ay pinaliwanag din ito ni Pablo sa aklat po ng Pilipos. Dito po pinakita yung halimbawang iniwan ng ating Panginoong Hesus na kung saan kung babasahan natin at babaybayin yung Pilipos chapter 2 na kung saan yung kabuuan ito na kung saan ipinakikita na lahat po tayo, sabi nga po sa sulat na ito, ay sabi nga po dito ay nagbibigay ba sa inyo ng kasilahan ang buhay na kaunay kay Kristo? Naaaliw ba kayo sa kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu? Kayo ba'y may nanadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung ngayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan, maghari sa inyong pagkakasundo, mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Ayan, ito po yung paalala sa atin kung paano tayo magiging isang halimbawang kagaya ng ating Panginoong Hesus. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang hangad din yung mata niya. Ito na naman po binanggit na naman ni Pablo sa unang verse sa verse 1. Ito ng atin pong pinag-aaralan na kung saan ay mga halimbawa na kung saan sinabi nga po kasi na kung saan ang kaugnayan sinabi po nga po dito na ang ni Pablo na kung saan ay sinasabi nga po niya dito sa ng ang kanyang pinagninilayan na kung saan ay tayo po ay bigyan sa kasiyahan natin ng ating pangkapwa at sabi nga po ay wag si Kristo man ay sabi po dito ay wag tayo kung saan ay bigyan natin kasiyahan ng ating kapwa para sa ikabubuti at ito po yun na kung saan ay tayo ay wag tayong gumawa ng anumang bagay dahil lamang gusto nating matanyag bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay ang inyong na kayo mabuti kaysa iba. Lagi po itong sinuturo. Ibig sabihin, lagi tayo magkaroon ng humble heart. Huwag tayo magmalaki. Yung puso natin, dapat natin na kung saan ay nililinis, dinadalisay sa pamamagitan ng kapagninilay ng ating salita ng Diyos. Kasi po, makikita po yan sa atin, pag tayo po nagagalit, bibigkas na kung saan magbibigkas tayo ng mga salita, ay doon nakikita na kung saan ay totoo na ba tayong Kristiyano, Kaya ngayon sinasabing persistent nurturing, patuloy na tayo ay matuto sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon at dito ay nababantayan naman ang ating puso at kaya nga po dito sa ating pong pag-aanilay na ito ay tunay na tayo po ay ibig sabihin ng ating Panginoon ay mahubog po tayo ayon sa kanyang naisin. Yung halimbawa nga po na kung sa sinasabi ni Pablo dito sa mga Pilipos na yung halimbawang iniwan ng ating Panginoong Hesus ay maging kagaya po natin, magawa po natin,
Kahit nga po sabi nga po dito ang ating Panginoong Hesus ay Diyos, hindi siya nagpumilit ng panitili kapantay ang Diyos. Sa halip po sa niya, binitiwan sa ang karapatang iyon at namuhay na isang alipin. Tayo po nun na kung saan ipinaliliwanag sa atin. Kung titingnan nga po natin ang kabuuan ng chapter 2 ng Pilipos at pagninilayang mabuti ay talagang andun na nga po na tayo kung paano gusto ng ating Panginoon na tayo maging kawangis niya. Ano po? Kaya ayun po, dito sa atin ang pagninilay, bigyan kasiyahan ng kapwa, wag ang sarili natin, wag tayong self-pleaser, ma-please yung sarili natin, kundi bigyan natin kaluguran ng ating kapwa. Huwag nating tingnan ng ating sarili dahil tayo man po ay hinuhubog din ng ating Panginoon at tayo man po ay pahubog naman. Huwag na tayo magmalaki dahil yung ating konting nalalaman sa salita ng ating Panginoon ay kakaunti pa sa hindi pa natin nauunawaan kung paano kadakila, kahibaga, makapangyarihan ang salita ng ating Panginoon na siya huhubog, na siya magmamord sa atin bilang kagaya nga po tayo talaga ng ating Panginoong Hesus. Ano po? Kaya po ayun mga kapatid, patuloy po na tayo po ay bigyan kasiyahan po natin ng ating kapwa at tayo pahubog na kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesus na iniwan yung kanyang pagka-Diyos at andun nga po marami siyang iniwang halimbawa at itinuturo sa atin sa kapanahunan. Kaya sabi nga po dito, sama-sama tayo magpuri sa Diyos at ating Ama Panginoong Hesus na kumpagay andun na parang isang pamilya talaga, magkakapatid na malinis ang pusong ito na pinaglilingkuran natin ang ating Panginoon. Na kung sa ating paghuhubog sa atin ng ating Panginoon, minsan tao ang ginagamit na kung saan ay nare-rebuke tayo, tanggapin natin halimbawa yung pagtutuwid dahil ako talagang Lord, salamat. Minsan pag ninilaya ko pa yung sinabi yun, pag kukunin ko yung kanyang halimbawa sa pakikinig ko talagang doon sa aming pakikinig ko noong Sabado ay tunay na bilang sabi. Kasi yun sa mga kababaihan. UFW sa amin pong United Foursquare Women. Meron kami sa aming mga katatayan at ito po may kabataan at ito po ay yung isa sa mga nakita na kung saan ay sa pagtuturo po sa atin ng ating Panginoon tayo po ay pahubog. Tayo po ay patuloy na magpa-shape sa ating Panginoon. Huwag nating gawitin na meron na tayong alam, ganito na yung alam ko, mayroon na akong nagagawa sa harapan ng ating Panginoon. But tinitingnan ng ating Panginoon lagi ang palaman ng ating puso. Ano ba yung motibo natin? Ano ba yung gusto natin? Napiplease mo ba talagang Panginoon? Or gusto lang natin ang ating sarili? So, we must be watch out. Bigyan kasi kapwa, wag ang sarili. Tayo manalangin, purihin ka Yahweh. Dakila ang banal mong pangalan. Maraming salamat po o Diyos na minsan pa ay ang salita mo o God ay tunay makapangyarihan at mabisa. Ito po o Diyos ay parang balaraw na magkabilay talim na talaga namuhubog po sa amin Panginoon. Salamat dahil meron naman po kami o Diyos na kung sa ikatatagan na ibinagkaloob ng salita mo tunay nga po o Diyos na dapat naming pagnilayan na ito yung magtuturo sa amin upang kami patuloy na mahubog ayon sa iyong wangis at yung mga halimbawang iniwan na Panginoong Hesus magawa po namin Panginoon para po sa ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan at patuloy mo kaming hubugin o Diyos sa patuloy namin pagninilay ng iyong mga salita. Patuloy na kami magpakumbaba sa iyong banal na harapan. Wala kami maipagmamalaki, kundi ang aming pananalig at pananampalataya lamang, O Lord God. Kaya po, Ama, tulungan palagi kami ng Santong Espiritu, Holy Spirit. Patuloy na ikaw po ang gumabay, pumatnubay sa lahat ng aspeto ng buhay po namin. O Diyos, salamat po. Patuloy na ikaw lamang ang mapupurihan, madakila, maluwalhati at madakila. Sa ngalan po na Panginoong Hesus, patuloy na biyaya at pagpapala ay makamit po namin sa panibagong araw na ito, Panginoon, dito sa Pilipinas. Panibagong araw na harapin ang buong maghapon, itinatalaga namin sa iyo. Patuloy na malabay mong pakpak at siya kumukop sa amin, Panginoon. At sa buhay na ay mga kapatid na sa ibang bansa, patuloy mo silang gabayan, patnubayan. Samahan, O Diyos, sa lahat ng aspeto ng buhay niya. Sister Selena, sa kanyang kinalalagyan. Salamat, mayroong maunawin siyang employer at nawa ito'y manatili, Panginoon. Maranasan niya na kahit siya po ay nagtatrabaho ay nakakapakinig na yung mga salita. Nakakasama namin siya, Panginoon. Salamat sa biyaya na kung sa ipinagkala mo sa kanya bilang OFW ay yung nakakasama po namin siya, Panginoon.
sa buhay ni Sister Beverly, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng buhay niya. Alam ko kung andyan ang habag at grasya mo na patuloy mo inubuhos sa kanya. Patuloy, O God, na pagpalain ang kanyang sa lahat ng aspeto ang buhay niya, kanyang pamilya, lahat ng mga anak niya. Ay andun nga po, ikaw po ang magpapala. Salamat sa iyong pagsama, salamat sa kanyang paggabay sa kanya, Panginoon. At sa buhay din po nito si Ma'am Annalyn, marami din po siya mga tungkuling ginagampanan, asawa, nanay, at andun nga po sa may ministry pa, Panginoon. Lord, salamat sa lakas na pinagkaloob mo sa kanya at patuloy pa ipinagkakaloob. Purihin at mangalang pangalan sa buhay ng bawat isa, Ma. Lahat ng ito ay ang kapurihan at pagpasasalamat ay tango sa iyo lamang, O Diyos. Sa ngalan po ng Panginoong Jesus, Amen and Amen. God bless po. Back to you po.